Sa Black Island sa Busuanga, Palawan, kilala raw na siga si Tyson. At ang sinumang magtangkang lumapit sa kanya, mapapaaway. Cold-blooded ang mga bayawak at kailangan itong magpaaraw para tumaas ang kanilang temperatura. Nagsisilbi rin itong warm-up para sa pinakamahalagang parte ng kanilang araw, ang paghahanap ng pagkain. Dahil scavengers, mga nabubulok na bagay sa gubat ang lagi nilang target. Pero hindi pala sa gubat ang kanilang punta, kundi sa bakurang ito kung saan malapit sa mga tao. Dahil sa pagdami ng pagdating ng turista dito sa Black Island, kasama na dyan yung mga naiiwan nilang pagkain. Naging dependent na tuloy yung mga bayawak doon sa pagkain na available para sa kanila. Yung mga bayawak, kapag dilapitan natin sila, hindi tayo makakalapit ng ganito. Kasi talagang tatakbo na yung palayo ka agad. Siguro, over time, na-condition na rin sila na they don't feel threatened here. Nasanay na rin sila. Kailangan mag-double time ng mga bayawak sa pagkain dahil parating na ang sigang bayawak ng si Tyson. Naobserbahan natin na kapag may dumating na pagkain, siya yung unang pupunta doon sa kainan. Palawan Water Monitor ang species ng bayawak na nandito sa Black Island. Endemic o sa Palawan lang din sila makikita. Sabi nung mga taga-bantay dito, may isang araw daw na bumaba halos 50 na bayawak na naandito sa lahat. Ang feeding area isa ring battleground kung saan ang pinakamalakas ang siyang nakakalawang. Bukod kay Tyson, palagi ring nangunguna sa kainan si Ray. Isa siya sa karibal ni Tyson pagdating sa pagiging leader. Maya-maya pa, may mas maliliit na bayawak na lumapit sa kanya. Sa unang tingin, aakalaing nagyayakapan si Ray at isa pang bayawak. Wrestling behavior ang tawag dito. Nagtatagisan ang dalawang bayawak dahil sa pagkain o teritoryo. Patibayan ng katawan at ang maunang mawala ng lakas. Siya ang talo. Sa huli, si Ray pa rin ang nanalo. Isa sa mga una naming napansin, yung ilan sa mga bayawak dito,
In fact, yung mga malalaki at yung mga healthy, the big ones, sila yung may putol dun sa kanilang buntot. No? Napansin natin ito kay Tyson at dun sa mga ibang mga malalaking bayawak na naandun. Itong mga sugat na naghilom sa buntot ng mga bayawak are actually battle scars. No? Sa pakikipag-away nila, sa pakikipaglaban nila na susugatan yung kanilang buntot. May ilan sa kanila nakikita natin may mga mapuputing area sa batok nila na parang kakahilom lang, kakagaling lang, no? Pero nag-iiwan ito ng mga scars. Kung tutuusin, nasa natural habitat pa rin itong mga bayawak na ito. Nandiyan yung kabundukan, saan sila talaga nakatira. Kapag binago natin yung feeding behaviors, ang akala natin nakakatulong tayo sa kanila, but we're actually changing their behaviors, making them less wild and more dependent on the rations that we give as being humans. Mas maganda to. Oo, Makati. Sa cellphone video na ito, nakuha sa Laguna, makikitang may hinuhugot at pilit na tinatanggal ang isang lalaki mula sa kanal. Makita mo yung ano. Ang laki niyon. Bumabara daw kasi ito at pinipigilan ang pagbaba ng tubig. Pagod na ako. Magandang araw po. Hello po. Doc Fords, Born to be Wild, no? Dito po. Ayon kay Robilin, na kapatid ng lalaking nasa video, laking gulat daw nila nang makita ang nakatirang hayop sa kanilang tanal. D4 po na to. Naglalaba po yung papa ko nung gabi. Ngayon, nung nakita po ng kuya ko yung buntot, hinila na po niya. Lakas mo. Hello, mama! Ang pilit na hinihila na kumpirma na ang bumabara sa kanilang kanal ay isang bayawak. Nakita natin doon kung paano niya i-manhandle yung isang wildlife, yung bayawak, no? The best is just to really ilagay siya sa isang sako or kung hindi niya kaya, tumawag ng kasama para hulihin. Na-turn over na raw ni Robilin ang bayawak sa Department of Environment and Natural Resources or DNR. Ang isa sa mga theories natin is yung baka sinusundan niya yung mga daga na pwedeng nakatira nandun sa loob ng mga drainage na yun, which is highly likely. Nung nag-ibistig kami doon sa paligid nila, nakita natin yung area, medyo swampy, lalo na kapag bagong tapos ang ulan. At may mga hayop din na nakatira doon sa paligid, like yung mga manok, mga bibe, na pwedeng kainin, pwedeng maging source ng pagkain itong mga bayawak. Ang nakuha nilang bayawak ay dinala sa Calabarzon Wildlife Rescue Center, ang otorisadong pasilidad sa rehiyon na maaaring pagdalhan ng mga na-rescue na buhay lang. Pinuntahan natin, chinek natin yung bayawak. O lalaki. Lalaki, oh, tingnan mo. 1, 2, 3. Kita mo? Kita mo? Yan, lalaki. This is still very young, no? Kasi, tingnan mo yung size niya, yung build and all. Slim pa siya, at saka napaka-ligsi. Kitang-kita mo yung wild instincts niya, nandyan pa. So we're just gonna check yung kanyang bibig. Okay naman yung kanyang oral cavity. Very healthy yung itsura. Malaki ang tsansa na ito na mabuhay sa wild. Kung may bayawak na makikita sa ating mga kabahayan, itawag agad ito sa mga otoridad para sa tamang pag-handle nito. Nakakatulong ito sa pagbalanse ng environment, tsaka yung pag-control ng ibang population ng mga animals na naandito. If they're not going to do that, we are tipping the balance. And we may not see the effects right now, but definitely in the near future. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.